So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, actually patulog na talaga ako. Ngunit nakita ko tong balitang to, and magandang development to mga minamahal, kaya hindi po pwede na hindi ko sa inyo i-share. Dahil hindi po suportado ng simbahang Katoliko ang ginagawa na rally na ginagawang panggugulo ng mga DDS. So, meron pong isang pare ang nagreklamo sa ginagawang rally ng mga demonyo. Ano yung ginawa ng pare? Nagsumbong sa Philippine National Police na kung po pwede, bigyan naman po ng legal action itong kanilang ginagawa dahil naaabala po yung aming pananampalataya. Although nire-respeto ni Father yung rights ng mga nagrarally, pero dapat irespeto din sana ng mga ralista yung rights nila bilang mananalig. Kasi ang ingay-ingay daw po, mga minamahal, sobrang ingay, hindi po sila nakakapag-focus. Nagsisimba sila dito habang mayroong mga demonyo ng ingay-ingay, nagsisisigaw, nagwawawala. So nakakaabala. Nakakaapekto po ang ingay ng mga demonyo sa ginagawa nilang pananampalataya. By the way, magandang development to. Bakit? Kasi mga minamahal, alam nyo ba, mostly ng mga nag-success sa mga EDSA people power na yan, 95% deboto. Hindi, 95% mga Katoliko. 'Di ba? So ngayon, ang tanong dito, ang tanong dito mga minamahal, nakakakuha ba ng suporta yung mga Duterte sa simbahang Katoliko? Ang sagot dyan, hindi. Bakit? Unang-unang minura ni Digong yung Diyos. Remember? 'Di ba? So paano sila makakakuha ng suporta sa simbahang Katoliko kung mismong si Digong binabastos ang simbahang Katolik? Hindi nyo ba alam na yung Catholic ang pinakamadaming nagsisimba dito sa bansang Pilipinas? Diba? So, paano makakagathered ng suporta galing sa simbahang Katoliko itong mga DDS na to kung yung Diyos na sinasampalataya natin ay minumura ni Digong? Pangalawa, yung kanyang anak, presidente daw po ng impyerno. So, dapat hindi na talaga suportahan yung mga ganong tao. Diba? Nakukuha ninyo yung punto ko, mga minamahal? And then, sabi ni Digong, I can drag you to hell. Hindi naman kayo mapupunta sa langit, so magsama-sama tayo sa impyerno. So wala na talagang reason ang Catholic Church para bigyan ng suporta or pansinin itong ginagawang rally ng mga jijimunyo. At beside mga minamahal, yung simbahang Katoliko at yung mga pari, pro-life yan. Pro-life po yung mga taong yan. Makabuhay, maka-Pilipino, makasambayan ng Pilipino, makabayan. Hindi po yan sumusuporta sa mga kriminal. Diba? Nagigets nyo ako? Sumusuporta po ang simbahan sa mapayapa na panunungkulan ng ating gobyerno. Hindi po sila sumusuporta sa magnanakaw at mga kriminal sa lumalabag ng human rights. Diba? So ngayon, pakinggan natin itong hinaing ng isang pare. By the way, ang simbahan nila sa Ark of Shrine of Mary, Queen of Peace Church. Yun po yung yung simbahan ni Padre. Nagreklamo po siya, gawa nga po ng ang ingay. Kaya nagsulat siya sa mga pulis na bigyan naman po ng legal action. Kung kaya't nga naging tahimik kanina sa rally, pero naibalik nung alas 4, nag-ingay na naman ulit. So ngayong bukas, baka siguro hindi makapag-rally yung mga yan, I don't know lang, or baka mabawasan pa sila ng mabawasan dahil according dito sa balitang ipapanood ko sa inyo, paunti na din sila ng paunti, baka bukas malesen na yung ingay. Kasi nagsisiuwian na, wala nang budget ata. At beside mga minamahal, sinita na din sila ng simbahan. Alright, pakinggan natin to. Samantala, nakakaabala na raw ang mga Duterte supporter sa misa sa EDSA Shrine, kaya nagpasaklolo na ang pamunuan ng simbahan sa mga pulis. At live mula sa EDSA Shrine, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kamusta na ang sitwasyon dyan?
Andre, alas 10 nga kaninang umaga ay pansamantalang itinigil yung programa ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte dito sa likod mismo ng EDSA Shrine. At kasabay nga niyan yung pagdating din at pagbarikada ng higit 5 truck ng pulisya. Pero alas 4 ng hapon ay balik na nga yung kanilang programa na sinimulan sa isang prayer vigil. Itong sitwasyon ngayong Sabado sa EDSA Shrine. Kaunti na lang ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang walang tigil ang kanilang protesta mula umaga hanggang gabi nitong nakalipas. Natawa ako sa kaunti na lang ang suporta nila Sara Duterte. Narinig niyo yun? Nga lang. Ang higit 5 truck ng pulisya. Pero alas 4 ng hapon ay balik na nga yung kanilang programa na sinimulan sa isang prayer vigil. Itong sitwasyon ngayong Sabado sa EDSA Shrine. Kaunti na lang ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Hoy, ang sakit nun. Hindi pwede yun, News 5. Ika-cancel kayo ng mga DDS. Hindi pwede sabihin na paunti na lang yung supporters. Hindi pwede yun. Ika-cancel kayo, gusto nyo yun? Charis. Anyway, continue. Matatanda ang walang tigil ang kanilang protesta mula umaga hanggang gabi nitong nakalipas na araw. Ilan sa mga dumadaing ang Archdiocesan Shrine of Mary, Queen of Peace. Halos oras-oras ang misa namin dito. Kung meron dyan na nagva-vlog, nagsisigawan, may mga speeches, nag-i-interfere yan sa ginagawa namin sa loob. Di nawawala din yung sacredness, yung sanctity ng aming pangapagdiriwang. Alam nyo namang walang respeto yung mga Duterte, kaya ganun din yung mga supporters. Walang respeto din yan. Hindi kayo papakinggan, mga bastos yan eh. Diba? Pag-amin ni Father Jerome Ceciliano, I wrote the PNP sa Quezon City Police District, sabi ko to take action because even Rinig nyo? Nagsulat si pare, si padre, si father sa PNP na mag-take naman ng legal action. Pakinggan nyo ha. ng aming pangapagdiriwang, pag-amin ni Father Jerome Ceciliano, I wrote the PNP sa Quezon City Police District, sabi ko to take action because even as we recognize their rights, they should also and you should also recognize our own rights. Okay, rinig niya? Di ba? So, pare na yan ha, nagreklamo sa inyo. Di ba? Ang sakit nun. Wala kayong makukuhang suporta sa ating mga simbahan. I don't know lang sa INC. Hindi lang natin alam kasi mostly ng mga INC na mga vloggers tapos mga senador pro Duterte. I don't know lang. Pero sa aking pagkakaalam, ang simbahan hindi sumusuporta sa human rights violator. Hindi sumusuporta sa corrupt officials. Ya? Hindi sumusuporta sa kriminal. So, we all know that. So, nasa kanila na lang yun kung sumuporta sila dito sa mga Duterte. But, hindi ko naman gina-justify na supporters nga ng INC itong mga Duterte. Pero yung punto ko dito, na ibabalik, 'di ba? Yung respeto ko sa mga pare na noon ay medyo, 'di ba? Medyo harsh, pero ngayon napansin ko na tama yung ginagawa nila. So, alright, mga minamahal, yun po. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.